Isang pirma lang, ganun lang kabilis. Sa isang kumpas ng aking ballpen sa ibabaw ng papel, ang 400 milyong pisong mana na inaakala ng aking asawa at ng kanyang pamilya na mapapasa kanila ay tuluyan nang nawala. Ang bahay na minana pa sa kanilang mga ninuno. Ang trust fund na dapat sana ay para sa kanyang pagpapagaling. Lahat ng iyon, ibinigay ko sa mga taong hindi nila kailanman inasahan. Ang tanong siguro sa isip ninyo ngayon ay, bakit? Bakit ko gagawin ang isang bagay na ganon kalaki na tila ba walang puso? Anong klaseng asawa ang gagawa niyan? Para maintindihan ninyo ang lahat, kailangan nating balikan ang nakalipas na 6 na taon. 6 na taon ng aking buhay na ibinigay ko ng buong buo. Ang pangalan ko ay Marco Reyes at sa loob ng 6 na mahahabang taon, ang mundo ko ay umikot lamang sa isang silid. Ang amoy ng ospital ay naging amoy ng sarili naming pamamahay, ang tunog ng mga aparato, ang naging musika sa aking mga umaga, at ang aking asawa, si Isabel, ang sentro ng lahat ng aking sakripisyo. Pagkatapos ng isang malagim na aksidente, sinabi ng mga doktor na hindi na siya muling makakalakad. Paralisado, mula leeg pababa. Ang dating masayahin at bibong si Isabel na isang mananayaw ay naging isang anino na lamang na nakahiga sa hospital bed na inilagay namin sa gitna ng aming sala. At ako ang naging kanyang mga paa, ang kanyang mga kamay, ang kanyang boses. Bawat umaga, gigising ako bago pa man sumikat ang araw. Ang buong katawan ko, masakit dahil sa pagtulog sa isang hindi komportableng silya sa tabi ng kanyang kama. Pero bago pa man ako mag-inat, ang unang gagawin ko ay ngumiti sa kanya. Magandang umaga, mahal ko, sasabihin ko. Kahit na tanging kisame lang ang kaya niyang titigan, ang pag-aalaga sa kanya ay isang ritual. Ang pagligo sa kanya ay nangangailangan ng eksaktong temperatura ng tubig. Ang pagpapakain sa kanya ay sa pamamagitan ng isang tubo. Ang paglilinis sa kanya, ang pag-ikot sa kanyang katawan kada 2 oras para maiwasan ang bedsores. Lahat ng yon, ako ang gumagawa. Natutunan ko ang lahat. Isinuko ko ang aking maliit na negosyo. Isinantabi ko ang aking mga kaibigan, ang aking mga pangarap. Dahil iyon ang sinumpaan ko sa harap ng Diyos, in sickness and in health. Ang tanging paraan ng aming komunikasyon ay ang kanyang mga mata. Isang kurap para sa oo, 2 kurap para sa hindi. Sa 6 na taon, naging eksperto ako sa pagbasa ng bawat kurap, ng bawat halos hindi mahahalata na paggalaw ng kanyang mga pilik mata. Iyon na ang naging mundo namin, isang mundong tahimik at puno ng pag-aalaga. Ngunit ang pamilya niya, ang kanyang kapatid na si Lorna at ang pinsan niyang si Daniel, sila ay may ibang pananaw. Para sa kanila, ako raw ay nagiging pabigat. Bakit hindi na lang daw ilagay si Isabel sa isang home for the aged para maalagaan siya ng mga profesional? Para makapag-umpisa ka ulit, Marco, sabi nila, para mabuhay ka naman para sa sarili mo. Ang hindi ko alam, ang kanilang mga salita ay hindi galing sa pag-aalala. Iyon ay galing sa kasakiman. Isang malalim at madilim na kasakiman na hindi ko kailanman inakala. 3 araw ang nakalipas, dinala ko si Isabel sa ospital dahil sa isang impeksyon sa baga. Isang simpleng check-up lang sana. Habang sinusuri siya sa loob, naghintay ako sa labas. Kinakabahan tulad ng dati. Pagkatapos ng halos 1 oras, lumabas ang doktor, si Dr. Santos. Ang itsura sa kanyang mukha, hindi ko malilimutan. Isang halo ng gulat, pagkalito at takot. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan. Tumingin siya sa aking mga mata. At sinabi niya ang mga salitang sumira sa aking mundo. Ginong Reyes, sabi niya sa nanginginig na boses, tumawag kayo ng pulis, ngayon din. Pulis? Ang salitang iyon ay umaling-awngaw sa aking isipan. Bakit pulis? May nangyari ba kay Isabel? Lumala ba ang kondisyon niya? Libo-libong tanong ang bumuo sa aking isip, pero ang katotohanan ay mas malala pa sa kahit anong bangungot na kaya kong isipin. Ang 6 na taon ng pag-aalaga ko, ang 6 na taon ng sakripisyo,
Ang 6 na taon ng pagmamahal na ibinuhos ko, lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang napakatinding panloloko. Ang aking asawa, ang pamilya niya, nilinlang nila ako sa paraang suktulan at walang puso. Ginawa nila akong tanga sa sarili kong pamamahay. Ang aking devotion ay ginamit nila bilang isang sandata laban sa akin. Walang utang na loob, iyan ang pinakamalapit na salita na maari kong ilarawan sa kanilang ginawa. Isang paglapastangan sa lahat ng aking paghihirap, kaya ang ginawa ko sa bahay, sa lahat ng pinaghirapan namin, hindi iyon paghihiganti, katarungan iyon. Ang pagdating ng mga pulis sa ospital ng araw na iyon ay simula pa lamang ng lahat. Ang pagbagsak ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay magsisimula na, at ako ang sisigurado na lahat sila ay magbabayad. Pero bago tayo magpatuloy sa nakakagimbal na kwentong ito, pakiusap mag-subscribe po kayo sa ating channel, pindutin ang like button at i-comment nyo po sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood ngayon. Malaking tulong po ang inyong suporta para maibahagi natin ang mga kwentong tulad nito. Ang umaga kung kailan nagsimulang gumuho ang aking mundo ay nagsimula tulad ng halos 2,000 umaga na nauna rito. Maingat kong pinainit ang tubig, tinitiyak na tamang-tama lang ang temperatura nito sa balat ni Isabel. Inihanda ko ang malambot na tuwalya, ang sabon na walang pabango, at ang lahat ng kailangan para sa kanyang paliligo. Ang bawat kilos ko ay nakakalkulan na. Isang sayaw ng pag-aaruga na sa ulado ko na sa loob ng 6 na taon, habang dahan-dahan kong nililinis ang kanyang mga braso at binti na hindi na gumagalaw, kinakausap ko siya. Kinukwento ko ang tungkol sa mga ibon na naririnig ko sa labas, ang tungkol sa balita na napanood ko kagabi. Ang tanging sagot niya ay ang malumanay na pagkurap ng kanyang mga mata. Isang kurap para sa o, 2 para sa hindi. Iyon ang aming wika, at sa wikang iyon, nakita ko ang pagmamahal, o iyon ang aking inakala. Ngunit ang katahimikan ng araw na iyon ay unang binasag ng isang malakas na katok sa pinto. Isang katok na tila ba walang pasensya. Alam ko na kung sino iyon bago ko pa man buksan. Si Daniel, ang pinsan ni Isabel. Laging nakabihis na tila may pupuntahang importanteng pulong kahit na ang tanging pakay niya lang ay manggulo. Marco, kamusta? Bati niya pagkapasok. Hindi man lang hinintay na anyayahan ko siya. Dala niya ang amoy ng mamahaling pabango na hindi bagay sa amoy ng gamot sa aming bahay. Kailangan nating mag-usap. Seryoso ito. Ipinagpatuloy ko ang pagpupunas sa bibig ni Isabel, na tila ba hindi ko siya narinig, pero lumapit siya at ibinulong ang kanyang mga salita na para bang may sikretong ayaw niyang marinig ng aking asawa. Tungkol ito sa mana ni Tio Roberto Ania, ang 150 million pesos na trust fund. Napatigil ako. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Hindi iyon kislap ng pag-aalala para kay Isabel. Iyon ay kislap ng kasakiman. Sinabi niya na nasasayang daw ang pera, na sa halip na unti-unting ginagastos para sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Isabel, dapat daw itong palaguin. May alam daw siyang investment, isang espesyal na klinika na siya raw mismo ang mamamahala. Doon daw si Isabel ay makakatanggap ng pinakamagandang alaga. At ako, sa wakas, ay makakapagpahinga. Ang salitang iyon ay parang isang insulto. Tila ba ang pag-aalaga ko kay Isabel ay isang trabaho na kailangan kong takasan? Pinigilan ko ang aking galit. Mahinahon kong sinabi na ang pera ay para lamang sa pag-aalaga ni Isabel ayon sa huling habilin ng kanyang tiyo. At ako, bilang kanyang asawa at legal na tagapag-alaga, ang magpapasya kung paano iyon gagastusin batay sa payo ng mga doktor. Hindi batay sa kanyang mga business proposal na kaduda-duda. Nagkakamali ka, Marco, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nawala ang peking ngiti sa kanyang mukha. Masyado kang makasarili, iniisip mo lang ang sarili mo, pag-isipan mo. At pagkatapos ay umalis siya na nag-iwan ng isang mabigat na pakiramdam sa hangin. Tumingin ako kay Isabel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin at sa tingin ko nakita ko ang takot.
Hindi pa man humuhupa ang inis ko kay Daniel, ang telepono naman ang tumunog. Si Lorna, ang kapatid ni Isabel. Ang boses niya ay malambing, puno ng pag-aalala. Kamusta si Ate Marco? Napatawag lang ako para mangamusta. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, lumabas din ang tunay niyang pakay. Pupunta ako diyan mamayang hapon, sabi niya. Kailangan nating pag-usapan ang bahay ni na Mama at Papa. Ang bahay. Ang ancestral house ng kanilang pamilya na nagkakahalaga ng mahigit 250 milyong piso. Isang lugar na puno ng alaala para sa kanila ni Isabel. Pagdating niya ng hapong iyon, dala niya hindi lang pasalubong, kundi isang folder na puno ng mga dokumento. Umupo siya sa aming maliit na mesa sa kusina at inilatag ang mga papel na para bang mga baraha sa isang laro ng sugal. Marco, simula niya, alam nating pareho na hindi na makakabawi si ate. Practical lang tayo. May buyer na para sa bahay, magandang presyo. Ang perang mapupunta sa atin, lalo na ang parte ni ate, ay makakatulong ng malaki sa kanyang mga gastusin. Pero Lorna, sagot ko, ang bahay na iyan, mahalaga iyan kay Isabel. Iyan ang huling alaala niya sa inyong mga magulang. Tumingin siya sa akin, isang tingin na malamig, walang emosyon. Si ate ay hindi na makakapagdesisyon para sa sarili niya, sabi niya. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang kirot sa aking dibdib. Tila ba binura na niya ang kapatid niya sa mundo? Ikaw ang may hawak ng kanyang medical power of attorney, pero sa mga ari-arian bilang co-heir, may say din ako. Pirma mo na lang ang kailangan dito para masimulan ang proseso. Itinulak niya ang isang papel sa harapan ko, isang deed of sale. Tinitigan ko lang iyon, may kung anong mali. Ang pagmamadali ni Daniel sa trust fund at ngayon ang pagmamadali ni Lorna na ibenta ang bahay, tila ba may hinahabol sila? Pag-aaralan ko muna ito, sabi ko, ipapakita ko sa ating abogado. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, isang saglit na pag-flash ng inis, bago niya ito muling tinakpan ng isang peking ngiti. Sige, kung iyan ang gusto mo. Pero tandaan mo Marco, ang alok na ito ay hindi maghihintay magpakailanman. Bago siya umalis, lumapit siya kay Isabel. May ibinulong siya sa kapatid niya, isang bulong na hindi ko narinig. Pero nakita ko ang epekto nito. Nakita ko ang biglaang panlalaki ng mga mata ni Isabel. Ang halos hindi mahahalata na panginginig ng kanyang labi. Nang kami na lang ulit ang naiwan, tinanong ko si Isabel. Sinaktan ka ba niya, mahal ko? May sinabi ba siyang masama? Isang kurap. Oh, tungkol ba sa pagbebenta ng bahay, 2 kurap? Hindi. Hinabol ko ang aking hininga. Tungkol ba sa pera sa trust fund? Oo, isang mahaba at mabagal na kurap. Oo, nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Alam kong may mali. Ang tiwala ko sa kanila ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mabigat. Ang bawat pagbisita, bawat tawag mula sa pamilya ni Isabel ay tila ba may dalang nakatagong kahulugan. Ang dating routine na nagbibigay sa akin ng kapanatagan ay naging isang pinagmumula ng aking pagkabalisa. Pinagmamasdan ko ang lahat. Ang paraan ng pagtingin ni Lorna kay Isabel, ang mga biglaang pagdalaw ni Daniel na laging nagtatapos sa usapang pera. Pakiramdam ko ay naglalakad ako sa isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring bumigay. Isang hapon habang inaayos ko ang mga gamit sa ibabaw ng kanyang nightstand, may napansin akong isang bagay na wala roon dati. Isang maliit na bote ng gamot. Kulay amber ito at ang label ay medyo nabura na para bang sinadyang guluhin. Hindi ko ito kailanman nakita. Saulado ko ang lahat ng gamot ni Isabel, ang kanyang mga bitamina, ang kanyang maintenance para sa presyon ng dugo. Pero ito, iba ito, kinuha ko ito. Ang bote ay halos puno pa. Walang pangalan ng doktor, walang pangalan ng botika. Tanging isang salita na medyo nababasa ko pa. Zepam. Clonazepam? Diazepam? Hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ay isa itong gamot na pampakalma. Isang gamot na hindi kailanman nireseta ni Dr. Santos. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dinala ko ang bote sa tabi ni Isabel. Mahal ko, sabi ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses.
Nakita ko ito. Alam mo ba kung ano ito? Ipinakita ko sa kanya ang bote. Ang reaksyon niya ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi lang basta takot. Isang uri ng purong sindak na tila ba nakakita siya ng multo. At pagkatapos, nagsimula siyang kumurap. Pero hindi ito ang dati naming signal. Ang mga kurap niya ay mabilis, sunod-sunod, at walang ibig sabihin. Tila ba isang taong nalulunod na sinusubukang humingi ng tulong. Shh, mahal ko. Huminahon ka, sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Huminahon ka. Sabihin mo sa akin, may nagbigay ba sa iyo nito? Itinaas ko ang aking mga daliri. Isa para sa oo, dalawa para sa hindi. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang pagkurap. Huminga siya ng malalim. At pagkatapos, isang kurap. Oo. Si Lorna ba? Dalawang mabilis na kurap? Hindi. Ang dugo ko ay tila nagyelo. Si Daniel, nagtagal bago siya sumagot. Tila ba nag-iipon siya ng lakas. At pagkatapos, isang mahaba at mabagal na kurap. Isang kurap na puno ng bigat at pag-amin. Oo, pakiramdam ko ay sinuntok ako sa sikmura. Si Daniel. Binibigyan niya ng gamot ang asawa ko ng patago. Para saan? Para panatilihin siyang kalmado? O para sa isang bagay na mas masama pa, itinago ko ang bote sa aking bulsa. Ito ay ebidensya. Hindi ko pa alam kung para saan, pero alam kong kailangan ko itong ingatan. Oo. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Isabel, tumawag ang kapatid kong si Luisa. Siya ang aking naging takbuhan mula nang mangyari ang aksidente. Kamusta ka na, bunso? Tanong niya. Ang boses niya ay laging may dalang pag-aalala. Pagod, ate. Gaya ng dati, sagot ko. May balita na ba kay Celia? Tanong niya. Celia, ang aming bunsong kapatid. 2 taon na siyang nawawala. Isang araw, nagpaalam lang siya na pupunta sa probinsya para magbakasyon at mag-isip-isip. Nag-iwan siya ng sulat pero hindi na siya bumalik. Hindi na muling tumawag. Ang kaso ay isinara ng mga pulis. Sabi nila, matanda na si Celia, may sariling isip, walang foul play. Pero sa puso namin, alam naming may mali. Bago siya nawala, huli siyang nagkwento sa akin. Mayroon daw siyang napapansing kakaiba sa mga kilos ni Lorna. May gusto raw siyang imbestigahan at pagkatapos, bigla na lang siyang naglaho. Wala pa rin, ate, sabi ko kay Luisa. Ang boses ko ay puno ng pighati. Marco, sabi ni Luisa pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, naiisip ko lang, siguro panahon na para isaalang-alang mo ang paglalagay kay Isabel sa isang magandang pasilidad para maalagaan siya ng tama at para ikaw naman makapagsimula ulit para mabigyan mo ng atensyon ang paghahanap kay Celia. Ang mga salita niya ay tumusok sa aking puso. Siya na naman, katulad ng sinabi ni Lorna at Daniel. Tila ba lahat sila ay nagkakaisa? Tila ba lahat sila ay gustong mawala na ako sa eksena? Nag-usap ba kayo ni Daniel? Tanong ko. Hindi ko na napigilan ang pait sa aking boses. Hindi, bakit? Sagot niya tila nagulat. Hindi ko na idinetalye. Ibinaba ko ang telepono. Pakiramdam ko, nag-iisa ako. Napapalibutan ako ng mga taong dapat kong pagkatiwalaan, pero ang tanging nararamdaman ko lang ay pagdududa. Tumingin ako sa natutulog na si Isabel at pagkatapos ay sa bote ng gamot na nasa aking kamay. Isang malaking palaisipan ang nabubuo sa aking isipan at nakakatakot dahil lahat ng piraso ay tila nagtuturo sa iisang direksyon. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Luisa, ang takot sa mga mata ni Isabel, at ang misteryosong bote ng gamot, lahat ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Bawat tunog sa labas ng bahay ay nagpapakaba sa akin. Bawat anino sa dilim ay tila isang banta. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, hindi ako natatakot para sa kalusugan ni Isabel. Natatakot ako para sa kanyang kaligtasan at para sa sarili ko. Madaling araw na nang bumangon ako, hindi ko na kaya ang pag-iisip. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kinuha ko ang folder ng mga dokumento na iniwan ni Lorna. Sa mahinang ilaw mula sa kusina, sinimulan kong basahin ang bawat pahina. Karamihan ay mga legal na termino na hindi ko maintindihan, mga whereas at hereby. Pero habang binabasa ko,
isang dokumento ang pumukaw sa aking atensyon. Ang pamagat nito ay Special Power of Attorney. Binasa ko ito ng mabuti. Nakasaad dito na ako, si Marco Reyes, ay nagbibigay ng buo at kumpletong kapangyarihan kay Lorna Hernandez na pamahalaan ang lahat ng ari-arian, pera at account ni Isabel Reyes. Hindi lang ang bahay, lahat, kasama na ang trust fund. At pagkatapos, nakita ko ito. Sa pinakailalim na bahagi, ang pangalan ko at ang isang pirma sa ibabaw nito. Ang pirma ko, o hindi bababa sa isang bagay na kamukhang kamukha ng pirma ko. Kinuha ko ang aking lisensya mula sa aking pitaka. Ikinumpara ko ang dalawang pirma, magkahawig nga, halos perpekto. Ngunit may isang maliit na detalye, isang kurba sa dulo ng aking apelyido na iba. Isang bagay na ako lang ang makakapansin. At ang petsa sa dokumento, 3 buwan na ang nakalipas, isang peking pirma. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng dugo sa aking ulo. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa aking noo. 3 buwan. 3 buwan na pala nilang pinaplano ito. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng bahay. Ito ay tungkol sa pagkuha ng lahat. Sa pagnakaw ng lahat ng mayroon si Isabel habang ako ay abala sa pag-aalaga sa kanya. Ang kabaitan nila, ang pag-aalala nila, lahat ay isang malaking pagpapanggap. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang aking telepono. Ang una kong tinawagan ay ang aming abogado. Kahit na 10 oras na ng gabi, sinagot niya. Attorney Morales, pasensya na sa abala, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi lumalabas. Pero may emergency? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa dokumento. Ang payo niya ay malinaw. Huwag kang pipirma ng kahit ano, Marco. At huwag mong ipahalata sa kanila na alam mo na. Dalhin mo sa akin ang mga papel bukas na bukas. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, alam ko na ang susunod kong gagawin. Hinanap ko ang numero ni Dr. Santos. Ito na ang desisyon. Hindi ko na kayang maghintay. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Doktor, si Marco Reyes po ito. Sabi ko nang sagutin niya ang tawag. Pasensya na po sa istorbo. Pero kailangan pong makita ni Isabel agad-agad. May problema ba, Marco? Lumala ba ang kondisyon niya? Tanong ng doktor, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko po sigurado, Dok, sagot ko. Pinipigilan ang aking panginginig. May nakita po akong gamot na hindi ko kilala at may mga kakaibang nangyayari sa pamilya niya. Pakiramdam ko po, nasa panganib siya. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos ay sinabi ni Dr. Santos, "Sige Marco, dalhin mo siya dito bukas ng umaga, first thing in the morning. Ako mismo ang susuri sa kanya at dalhin mo ang gamot na sinasabi mo." Pagkatapos ng tawag na iyon, isang kakaibang kapanatagan ang bumalot sa akin. Sa wakas, mayroon na akong isang konkretong plano. Isang hakbang pasulong palabas sa dilim ng aking mga pagdududa. Kinaumagahan, ginising ko si Isabel ng mas maaga kaysa karaniwan. Habang binibihisan ko siya, nakita kong may isang butil ng luha na tumulo mula sa gilid ng kanyang mata. Pinunasan ko ito. "Huwag kang matakot. Mahal ko," bulong ko sa kanya. Ang mga salitang iyon ay hindi lang para sa kanya. Para rin iyon sa akin. Poprotektahan kita, pangako. Ang biyahe papunta sa ospital ang pinakamahabang biyahe ng aking buhay. Bawat sasakyang dumadaan ay tila isang banta. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay nagpapaalala sa akin ng aksidente na kumuha sa buhay na kilala namin. Tinitingnan ko si Isabel sa passenger seat, nakatali ng maayos sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay nagsusumigaw. At sa unang pagkakataon, hindi ko na alam kung ano ang kanilang sinasabi. Pagdating namin sa ospital, si Dr. Santos mismo ang sumalubong sa amin. Ipinasok niya si Isabel sa isang private examination room. "Maghintay ka muna dito sa labas, Marco," sabi niya. "Kailangan namin siyang suriin ng masinsinan." Naupo ako sa mga upuan sa hallway. Ang bawat minuto ay tila 1 oras. Ang bawat pagdaan ng nurse ay nagpapatindig ng aking mga balahibo.
Nakahawak ako ng mahigpit sa bote ng gamot na nasa aking bulsa. Ito na ang magiging susi sa lahat. Ito o ang magiging simula ng isang mas malala pang bangungot. Ang mga pader ng ospital ay puti, isang nakakasilaw na puti na sumasalamin sa malamig na ilaw ng mga fluorescent lamp sa itaas. Ang amoy ay pamilyar, isang pinaghalong amoy ng alkohol, gamot at disinfectant. Ngunit sa araw na iyon, ang pamilyar na amoy na iyon ay tila ba nakakasakal. Nakaupo ako sa isang plastik na upuan sa labas ng examination room. Ang aking mga siko ay nakapatong sa aking mga tuhod at ang aking ulo ay nasa aking mga kamay. Sa loob ng halos 2 oras, wala akong ibang ginawa kundi maghintay. Nakita ko ang paglabas-masok ng mga nurse. May dala silang mga tray na may mga hiringgilya. May tulak-tulak silang mga makina na hindi ko alam kung para saan. Sa isang pagkakataon, lumabas si Dr. Santos kasama ang isa pang doktor na hindi ko kilala, isang lalaking mas matanda na may suot na salamin. Nag-usap sila sa isang sulok, ang kanilang mga boses ay mahina at seryoso. Tumingin sila sa direksyon ko at ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, walang mababasa. At iyon ang mas lalong nagpakaba sa akin. Sa wakas, pagkatapos ng tila ba, isang walang hanggang paghihintay, bumukas ang pinto. Si Dr. Santos ang lumabas, mag-isa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang paraan ng kanyang paglakad palapit sa akin ay mabagal, na para bang bawat hakbang ay may bigat. "Marco," sabi niya, ang pagtawag niya sa aking pangalan ay iba. Walang bahid ng karaniwang pakikipagkaibigan. Ito ay formal, malamig. "Kailangan nating mag-usap sa opisina ko." Sumunod ako sa kanya pababa sa tahimik na hallway. Ang bawat hakbang ko ay tila yari sa tingga. Pagpasok namin sa kanyang maliit na opisina, isinara niya ang pinto. Umupo siya sa likod ng kanyang mesa at ipinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim. Nagpatakbo kami ng isang serye ng mga pagsusuri kay Isabel, simula niya. Blood tests, isang full neurological workup, MRI, electromyography, lahat ng kaya naming gawin. "Ano pong resulta, Doc? May nakita po ba kayong problema? Lumalala na po ba siya?" Sunod-sunod kong tanong. Hindi ko na mapigilan ang panginginig ng aking boses. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Awa o marahil ay pagkabigla. "Marco," sabi niya, at ang bawat salita ay tila maingat niyang pinipili. Ang mga resulta ng pagsusuri ay malinaw. Walang pinsala sa kanyang spinal cord. Walang anumang senyales ng atrophy sa kanyang mga kalamnan na tumutugma sa 6 na taon ng pagiging paralisado. Sa katunayan, ang kanyang muscle tone ay nagpapakita ng mga senyales ng regular na paggamit. Hindi ko naintindihan. "Ano po ang ibig niyong sabihin, Doc?" Huminga siya ng mas malalim. Tila ba inihahanda niya ang sarili para sa susunod niyang sasabihin. "Ang ibig kong sabihin, Marco, ang asawa mo ay hindi paralisado. Hindi paralisado. Hindi paralisado." Ang 2 salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malaking pader. Ang buong silid ay umikot. Napakapit ako sa gilid ng upuan para hindi ako matumba. "Imposible," sabi ko, ang boses ko ay isang pabulong na sigaw. "Imposible, Doc. 6 na taon. 6 na taon ko siyang inaalagaan. Hindi siya gumagalaw. Ako ang nagpapakain sa kanya. Ako ang nagpapaligo." Nag-uusap kami sa pamamagitan ng pagkurap para sa awa ng Diyos. Tumayo si Dr. Santos at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan niya ito. Mga graph, mga numero, mga imahe mula sa MRI. "Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling, Marco, at may isa pa kaming nakita. Isang mataas na antas ng benzodiazepines sa kanyang dugo. Mga gamot na pampakalma. Sapat na dosis para magdulot ng matinding pagkaantok, pagkalito, at kawalan ng kontrol sa kalamnan. Sapat para magmukha siyang paralisado, ngunit hindi sapat para tuluyan siyang patayin. Isang taong may alam sa medisina ang nagbibigay nito sa kanya sa paraang sistematiko at kontrolado." Bigla kong naalala,
Ang aking kamay ay nanginginig na dumukot sa aking bulsa. Inilabas ko ang bote ng gamot. Inilapag ko ito sa mesa. Ito po, Doc, nakita ko po ito sa tabi ng kama niya. Kinuha ni Dr. Santos ang bote. Tiningnan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito na nga, hindi ito galing sa ospital na ito. Hindi ito galing sa akin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Marco, kung sino man ang gumagawa nito sa asawa mo, hindi lang nila siya niloloko, sinusubukan nila siyang patayin ng dahan-dahan. Patayin, patayin. Ang salitang iyon ang gumising sa akin mula sa aking pagkatulala. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa aking isipan. Ang pagmamadali ni Daniel, ang pagpipilit ni Lorna, ang peking pirma, ang takot sa mga mata ni Isabel, ang pagkawala ni Celia, lahat ay konektado. Lahat ay parte ng isang masama at karumaldumal na plano. Ang 6 na taon ng aking buhay, hindi iyon isang sakripisyo. Ako ay isang bantay sa isang kulungan na hindi ko alam na umiiral. Ako ay isang tau-tauhan sa kanilang palabas. Tumingin sa akin si Dr. Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Kailangan mong gawin ang sasabihin ko, walang tanong-tanong. Tumingin ako sa kanya, naghihintay. Kunin mo ang iyong telepono, utos niya, at ngayon din, tumawag ka ng pulis. Ang mga salita ni Dr. Santos ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Tumawag ka ng pulis. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang dinadampot ko ang telepono. Hindi ko na matandaan kung anong mga numero ang aking pinindot o kung anong mga salita ang aking sinabi. Ang tanging alam ko lang sa loob ng 15 minuto, 2 unipormadong pulis at isang babaeng nakasibilyan ang pumasok sa opisina ng doktor. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Detective Cruz. Siya ay isang babae na nasa mga 40 anyos, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay tila ba kayang basahin ang pinakailalim ng iyong kaluluwa. Mahinahon siyang nakinig habang ipinapaliwanag ni Dr. Santos ang mga natuklasan sa medisina. Tiningnan niya ang mga resulta ng laboratorio, ang bote ng gamot at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ginoong Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Kailangan kong marinig ang lahat mula sa inyo, mula sa pinakasimula. At kaya naman, nagsimula akong magkwento. Ang aking boses ay paus at nanginginig sa simula. Ikinuwento ko ang tungkol sa aksidente, 6 na taon na ang nakalipas. Ang pag-aalaga ko kay Isabel. Ang biglaang interes ni na Daniel at Lorna sa pera. Ang peking pirma. Ang pagkawala ng aking kapatid na si Celia. Habang nagsasalita ako, pakiramdam ko ay tinatanggal ko ang isang napakabigat na tinik na matagal nang nakabaon sa aking dibdib. Sa bawat salita, ang 6 na taon ng pag-ibig at sakripisyo ay nagiging 6 na taon ng panlilinlang at kasinungalingan. Pagkatapos kong magsalita, tumango si Detective Cruz. Isinara niya ang kanyang maliit na kwaderno. Kailangan kong makausap ang inyong asawa, sabi niya. Mas makakabuti siguro kung kayo ay naririto, baka mas makapagbigay iyon sa kanya ng lakas ng loob. Pumasok kami sa silid kung nasaan si Isabel. Ang mga gamot na pampakalma ay unti-unti nang nawawala sa kanyang sistema. Nakita ko ang isang bagong linaw sa kanyang mga mata. Isang linaw na hindi ko pa nakikita sa loob ng napakahabang panahon. Nang makita niya si Detective Cruz, nakita ko ang takot. Pero nang tumingin siya sa akin, nakita ko ang isang bagay na iba, pagsisisi. Ginang Reyes, malumanay na sabi ng detective, nandito kami para tulungan ka. Ligtas ka na dito. Tumingin si Isabel sa akin na para bang humihingi ng pahintulot. Tumango ako. Maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang nagbibigay sa iyo ng gamot? Tanong ng detective. Dahan-dahan tumango si Isabel. Ang kanyang mga labi ay tuyo at nanginginig. Sinubukan niyang magsalita pero tanging isang mahinang tunog lang ang lumabas. Matagal na panahon na mula nang huli niyang gamitin ang kanyang boses. Huwag mong pilitin, sabi ng detective.
Gamitin niyo na lang muna ang inyong sistema ng pagkurap. Tinanong niya kung si Lorna ba iyon. Tumango si Isabel. Tinanong niya kung si Daniel ba iyon. Muling tumango si Isabel at pagkatapos tinanong niya kung may iba pa. Nagatubili si Isabel. Tumingin siya sa kawalan na para bang may inaalala siyang isang madilim na pangyayari. At pagkatapos dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. At sa isang paos na bulong, isang pangalan ang kanyang binigkas. Isang pangalan na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Villanueva, ang doktor. Ang unang doktor na nagsabi sa akin na paralisado si Isabel. Ang doktor na naglaho na parang bula 4 na taon na ang nakalipas. Magkakasabwat sila mula sa simula. Isang perpektong krimen na binuo sa pundasyon ng aking pagmamahal. Nagpatuloy ang mga tanong ni Detective Cruz. Bawat sagot ni Isabel na unti-unting lumalakas ay nagbubukas ng isang mas malalim at mas madilim na balon ng kanilang kasamaan. Ang plano pala ay ubusin ang trust fund, ibenta ang bahay at kapag nakuha na nila ang lahat, Diyos ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin nila kay Isabel at sa akin. May isa pa akong katanungan, Ginang Reyes, sabi ng detective. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Ang kapatid ni Ginoong Reyes, si Celia. May alam po ba kayo sa kanyang pagkawala? Sa tanong na iyon, biglang napahagulgol si Isabel. Isang hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Puno ito ng takot, bighati at pagsisisi. Sinubukan niyang magsalita sa gitna ng kanyang pag-iyak. Si Celia, sabi niya habang humihikbi. Nalaman niya ang tungkol sa mga gamot. Nakita niya si Daniel na inilalagay iyon sa aking pagkain. Nagbanta siyang isisiwalat ang lahat. Anong ginawa nila sa kanya? Tanong ko. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Hinawakan ko ang kamay ni Isabel. Malamig ito na parang yelo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha at sinabi niya ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang pag-asa na natitira sa aking puso. Patawarin mo ako, Marco, bulong niya. Patawarin mo ako. Isabel, anong ginawa nila kay Celia? Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Huminga siya ng malalim. Pinatay nila siya, Mark. Patay. Hindi siya nawawala. Pinatay. Pinatay nila siya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ang kapatid ko, ang bunso naming kapatid, hindi siya nawawala. Siya ay isang biktima ng kasakiman ng mga taong tinuring kong pamilya. Niyakap ko ang aking sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig ng aking buong katawan. Ang silid ng ospital ay biglang naging napakalamig. Ang puting mga pader ay tila ba papalapit sa akin, handa akong durugin. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang tanging naririnig ko lang ay ang paghagulgol ng aking asawa. Isang tunog na minsan ay nagbibigay sa akin ng awa, ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ko lang ay isang malamig at matinding galit. Umalis ako sa ospital na parang isang kaluluwang ligaw. Iniwan ko si Isabel sa pangangalaga ng mga pulis at mga nurse na may mahigpit na bilin mula kay Detective Cruz na walang sino man ang maaaring dumalaw o tumawag sa kanya. Ang aking tahanan, ang lugar na naging santuwaryo at kulungan ko sa loob ng 6 na taon ay isa na ngayong crime scene. Sinamahan ako ng 2 pulis pabalik sa aming bahay. Ang dilaw na police tape na nakapalibot sa aming gate ay isang malinaw na paalala na ang buhay na aking kilala ay tapos na. Ang pamilyar na amoy ng aming bahay ay sinalubong ako pagpasok. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon ay may kasamang pait. Ang bawat muebles, bawat litrato sa dingding ay tila ba isang saksi sa isang napakatagal na krimen. Ang hospital bed sa gitna ng sala ay naroon pa rin. Ang kumot ay nakatupi pa sa paraan ng huli kong pagkakaayos dito kaninang umaga. Isang umaga na tila ba isang dekada na ang nakalipas, nagsimulang maghalughog ang mga forensic investigator. Bawat sulok ay kanilang sinuri, kinuna nila ng litrato ang lahat. Kinuha nila ang mga gamot sa nightstand, ang mga bedsheet, maging ang mga tirang pagkain sa ref.
Habang pinagmamasdan ko sila, pakiramdam ko ay isang estranghero ako sa sarili kong bahay. Ginoong Reyes, sabi ng isang investigador, kailangan naming suriin ang buong kabahayan. Kasama na ang mga silid na hindi na masyadong nagagamit. Tumango lang ako. Sinundan ko sila papunta sa guest room. Ito ang silid na paminsan-minsan ay tinutulugan ni Lorna kapag ginagabi siya sa pagdalaw. Isang simpleng silid na may isang kama at isang maliit na aparador. Malinis, maayos, o yun ang aking inakala. Walang masyadong gamit dito, sabi ko sa kanila. Regular kong nililinis ang kwartong ito. Ngunit isang mas batang pulis ang yumuko at sumilip sa ilalim ng kama. Teka, sabi niya, meron dito? Inilabas niya ang isang bagay na natatakpan ng alikabok. Isang maliit na maleta kulay itim. Hindi ko iyon kailanman nakita sa buong buhay ko. Hindi po sa amin iyan, sabi ko kaagad. Sigurado po ako. Dahan-dahan binuksan nila ang maleta. Ang laman nito ay hindi mga damit, mga dokumento. Mga bank statement sa ilalim ng mga pangalan na hindi ko kilala. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may dalawang bagay. Ang una ay isang lumang cellphone, isang model na lumana marahil ay ginagamit para sa mga transaksyon na ayaw nilang matunton. Ang pangalawa ay isang bagay na nagpahinto sa pagtibok ng aking puso, isang silver na pulseras na may maliliit na anahaw na palawit, ang pulseras ni Celia. Regalo ko iyon sa kanya noong kanyang 18 kaarawan. Hindi niya iyon hinuhubad kailanman. Diyos ko, bulong ko, hinawakan ko ang pulseras. Malamig ito, walang buhay, tulad ng kapatid ko. Agad na tinawagan ng pulis si Detective Cruz. Habang hinihintay nila ang mga susunod na tagubilin, sinubukan ng isang tech expert na buksan ang lumang cellphone. Sa kabutihang palad, may kaunti pa itong natitirang baterya. Nang bumukas ang screen, ang unang nakita namin ay ang gallery ng mga litrato. Nanginginig ang kamay ng pulis habang binubuksan niya ito. Nagtipon kami sa kanyang likuran, sumisilip sa maliit na screen. Ang unang litrato ay malabo, pero ang pangalawa ay malinaw na malinaw. Si Celia, ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hinding-hindi ko malilimutan. Ang kanyang buhok ay magulo at may tuyong dugo sa gilid ng kanyang bibig. Buhay pa siya sa litratong iyon, ngunit ang itsura niya ay parang isang taong matagal nang namatay sa loob. Pakiramdam ko ay masusuka ako. Napaurong ako at napasandal sa pader. Pero hindi pa iyon ang pinakamasaklap. Ang sumunod na litrato. Si Celia pa rin nakatali. Pero may kasama na siya, 2 tao. Nakatayo sa magkabilang gilid niya, nakangiti sila sa kamera. Mga ngiting masaya, mga ngiting nagtatagumpay. Si Lorna at si Daniel. Nakaakbay pa si Daniel sa balikat ni Celia na para bang sila ay magkakaibigan na nagkukuha ng souvenir photo. Si Lorna naman ay may hawak na isang pirasong papel, ipinapakita ito sa kamera. Isang kasumpa-sumpang tropeyo ng kanilang kabuktutan. Hindi ko na kinaya, tumakbo ako papunta sa banyo at sumuka. Inilabas ko ang lahat ng laman ng aking sikmura pero hindi nito maalis ang dumi na nararamdaman ko sa aking kalooban. Ang imahe na iyon ay nakatatak na sa aking isipan magpakailanman ang paghihirap ng aking kapatid at ang kasiyahan sa mukha ng mga taong pumatay sa kanya. Paglabas ko ng banyo, sinalubong ako ni Detective Cruz. Kagagaling lang niya sa ospital. Nakita niya ang itsura ko, nakita niya ang litrato sa cellphone. Ginoong Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong klase ng determinasyon. Mag-i-issue na kami ng warrant of arrest para kay Lorna Hernandez at Daniel Rojas. Hahanapin namin sila at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat ng ito. Tumango lang ako. Wala na akong masabi. Ang tanging naglalaro sa aking isipan ay ang ngiti nila, ang ngiti ng mga demonyo, at ang takot sa mga mata ng aking kapatid. Ang katibayan ay naririto na, malamig, matigas, at walang awa. Ang mga sumunod na oras ay parang isang mabilis at nakakalitong panaginip. Ang bahay ay puno ng mga pulis. Si Detective Cruz ay walang tigil sa pagbibigay ng mga utos sa kanyang radyo.
Ang balita ay kumalat na. Ang mga pangalan ni Lorna at Daniel ay nasa lahat na ng police station. Sila ay mga pugante, mga suspek sa kasong kidnapping at ngayon, posibleng murder. Napagdesisyonan ni Detective Cruz na hindi naligtas para sa amin ni Isabel ang manatili sa syudad. Masyadong malawak ang koneksyon ng mga taong ito, paliwanag niya. Hindi natin alam kung sino ang maaaring tumulong sa kanila. Ililipat namin kayo sa isang mas ligtas na lugar sa Maynila kung saan maaaring bantayan si Isabel habang nagpapagaling at habang tumutulong sa investigasyon. Pumayag ako. Wala na akong tiwala sa kahit sino o sa kahit anong lugar. Ang tanging gusto ko lang ay ang malayo sa bangungot na ito. Hating gabi na nang isagawa ang paglipat. 2 sasakyang walang marka ang naghihintay sa amin sa service exit ng ospital. Si Isabel ay nasa isang wheelchair, itinutulak ng 2 nurse habang ako at si Detective Cruz ay nakasunod sa likuran. Ang buong paligid ay tahimik, masyadong tahimik, isang katahimikan na nagbibigay ng kaba. Habang papalapit kami sa madilim na parking garage, ang pakiramdam ko ay lalong bumigat. May kung anong nagsasabi sa akin na may mali, na masyadong madali ang lahat, at hindi nga ako nagkamali. Pagdating namin sa lugar kung saan nakaparada ang mga sasakyan, isang anino ang lumabas mula sa likod ng isang malaking poste. Isang pamilyar na anino. "Marco!" ang boses na yon. Kilalang kilala ko. Si Luisa, ang ate ko. Tumakbo siya palapit sa amin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Salamat sa Diyos at nakita ko kayo." Tumawag sa akin ang isang kaibigan kong nurse. Sabi niya, ililipat daw si Isabel. Ano bang nangyayari? Bago pa man ako makasagot, humarang si Detective Cruz sa pagitan namin. "Ginang, isang police operation po ito. Hindi po kayo maaaring naririto," sabi niya, "nang may autoridad." "Pulis? Bakit? Anong kasalanan ng kapatid ko?" Tanong ni Luisa, ang kanyang pagkagulat ay tila tunay na tunay. Pero may isang bagay na hindi tumugma. Ang kaibigan niyang nurse, si Laura. Ang unang nurse na nag-alaga kay Isabel, ang nurse na tinanggal ni Lorna. At sa sandaling iyon, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang malakas na pamilyar na tunog ng humaharurot na sasakyan ang umaling awngaw sa buong parking garage. Isang itim na SUV ang biglang sumulpot mula sa kadiliman. Ang mga gulong nito ay umuusok. Bumukas ang mga pinto nito at 3 lalaking nakabonet at may mga dalang baril ang lumabas. "Dapa!" sigaw ng isang pulis habang binubunot ang kanyang baril. Putok! Sigaw! Gulo! Ang unang reaksyon ko ay itulak si Isabel sa sahig at dumapa sa ibabaw niya. Kinagawang panangga ang aking katawan. Ang mga bala ay nagliliparan sa aming ulunan. Ang tunog ng mga basag na salamin at nag-aalarm ng mga sasakyan ay nakakabingi. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sinubukan kong silipin kung ano ang nangyayari at nakita ko ito. Isang imahe na susunog sa aking alaala magpakailanman. Si Luisa, ang ate ko, hindi siya tumatakbo para magtago. Siya ay tumatakbo papunta sa itim na SUV. Inabutan siya ng kamay ng isa sa mga armadong lalaki at tinulungan siyang makasakay sa loob. Bago sumara ang pinto, tumingin siya sa direksyon ko, isang huling tingin, at sa kanyang mga mata, wala akong nakitang takot o pagkalito. Ang nakita ko ay determinasyon, isang malamig at matigas na determinasyon. "Luisa!" Isinigaw ko ang kanyang pangalan, isang sigaw ng pagtataksil at pighati. Pinaputukan ng mga pulis ang gulong ng SUV pero huli na ang lahat. Mabilis itong nawala sa dilim ng gabi nang tumahimik ang lahat. Tinulungan ako ni Detective Cruz na makatayo. Isang pulis ang sugatan sa braso. Ang balikat ko ay may daplis, mainit at mahapdi. Si Isabel ay nanginginig sa takot, ngunit ligtas. "Ang kapatid mo," sabi ng detective. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Siya ang source. Siya ang nagbigay ng impormasyon sa kanila. Hindi ako makapaniwala. Hindi si Luisa. Hindi ang ate ko na laging nandyan para sa akin. Ang ate ko na kasama kong umiyak noong nawala si Celia. Pero ang ebidensya ay nasa harap ko. Ang huling tingin na iyon. Ang pagtulong sa kanya ng mga kriminal. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit kaysa sa lahat.
Dahil ito ay galing sa sarili kong kadugo, sa sarili kong kapatid. Baguhin ang plano, sigaw ni Detective Cruz sa kanyang radyo. Hindi na tayo pupunta sa Maynila, dalhin sila sa Tactical Operations Center. Ngayon na. Habang mabilis kaming isinasakay sa isa pang sasakyan, ang tanging naiisip ko lang ay si Luisa. Ang lahat ng pag-aalala niya, ang lahat ng payo niya na ipasok si Isabel sa isang pasilidad, hindi iyon dahil sa pagmamalasakit. Iyon ay parte ng plano. Isang plano para alisin ako sa eksena para makuha nila ang lahat ng walang hadlang. Ang buong pamilya ko at ang buong pamilya ng asawa ko ay magkakasabwat sa isang malaking sabwatan. At ako at si Isabel ang nasa gitna ng lahat. Dalawang bihag sa isang larong hindi namin alam na nilalaro pala namin. Ang Tactical Operations Center ay isang lugar na hindi mo aakalaing umiiral sa gitna ng syudad. Isang luma at abandonadong bodega sa labas, ngunit sa loob, ito ay isang pugad ng teknolohiya at aktibidad. Mga pulis na may dalang matataas na kalibre ng baril, mga computer na may kumikislap na mapa, at isang pader na puno ng mga litrato ni Daniel, Lorna, at ngayon, ni Luisa. Kinamot ng isang mediko ang daplis sa aking balikat habang si Isabel naman ay inihiga sa isang kot, sa isang maliit at ligtas na silid. Ang pagod at takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha, ngunit sa unang pagkakataon, nakita ko rin ang isang bagay na iba sa kanyang mga mata. Isang kislap ng paglaban. Nang kami na lang ang naiwan sa silid, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahina pa, ngunit mayroon itong determinasyon. Marco, bulong niya, mayroon pa akong hindi sinasabi sa iyo. Tumingin ako sa kanya. Ano pa ba ang posibleng mas masama kaysa sa lahat ng nalaman ko na? Noong isang linggo, pagpapatuloy niya, habang nasa telepono si Lorna, akala niya tulog ako dahil sa gamot pero hindi ko ininom ang lahat ng tableta. May narinig akong pinag-uusapan nila ni Luisa. Huminga siya ng malalim. Tila ba inihahanda niya ako para sa isang balitang babago sa lahat. Hindi patay si Celia, Marco? Pakiramdam ko ay tumigil sa pag-ikot ang mundo. Ano? Buhay siya, sabi ni Isabel. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ginagamit nila siyang hostage para siguraduhin na susunod ako sa kanilang mga utos. Para siguraduhin na hindi ako maglalakas loob na magsalita. Buhay. Ang kapatid ko ay buhay. Isang alon ng pag-asa ang biglang bumuhos sa aking puso, isang pag-asa na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na sinundan ng isang mas matinding takot. Kung buhay siya, nasaan siya? Anong ginagawa nila sa kanya? Pero hindi pa doon natapos ang revelasyon ni Isabel. May isa pa, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang dahilan kung bakit hindi nila siya pinatay, ang dahilan kung bakit naging mas desperado si Luisa na makuha ang lahat. Tumingin siya sa aking mga mata. Si Celia ay may anak, isang batang lalaki, halos 2 taon na siya. Napahawak ako sa dingding, ang aking mga tuhod ay tila babigay. At ang bata, Marco, humikbi si Isabel, ang ay anak mo, anak ko. Ang mga salitang yon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng aking pagkatao. Naalala ko ang gabing iyon bago nawala si Celia. Ang pag-uusap namin sa kusina, ang kanyang pag-amin na mahal niya ako, ang aking kahinaan, ang isang halik, isang pagkakamali na dulot ng kalungkutan at pagod. Isang pagkakamali na akala ko ay wala ng kahulugan, ngunit nagbunga pala ito, nagbunga ng isang buhay, isang anak na hindi ko alam na umiiral. Ibinigay namin ang lahat ng impormasyong ito kay Detective Cruz. Ang pagiging buhay ni Celia at ang pagkakaroon ng isang bata ay nagpabago sa buong operasyon. Hindi na ito isang simpleng manhunt. Ito na ay isang hostage rescue mission. Ayon kay Isabel, narinig niya si Lorna na binanggit ang bahay sa tabi ng lawa. Ang tanging alam naming bahay sa tabi ng lawa ay ang lumang kabin ni Daniel sa Taal. Agad na kumilos ang buong puwersa ng pulisya. Isang plano ang binuo, isang high-stakes na operasyon para iligtas ang 2 inosenteng buhay. Gusto kong sumama? Kailangan kong sumama. Nagmakaawa ako kay Detective Cruz. Nandoon ang kapatid ko, sabi ko, at ang anak ko, kailangan kong nandoon. Sa huli,
Pumayag siya sa kondisyon na mananatili ako sa pinakalikuran, kasama ng mga paramedic. Ang biyahe papuntang Taal ay puno ng tensyon. Isang convoy ng mga sasakyang walang marka ang mabilis na tinahak ang madilim na highway. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng aking sariling puso. Pagdating namin sa lugar, madaling araw na. Ang cabin ay nasa isang liblib na lugar na papaligiran ng mga puno. May ilaw sa loob, isang senyales na may tao. Dahan-dahang pinalibutan ng SWAT team ang buong property. Mula sa aming posisyon, kitang-kita namin ang lahat sa pamamagitan ng isang monitor na konektado sa kanilang mga kamera. Ang bawat segundo ay parang isang oras at pagkatapos, ang signal ay ibinigay. Go! 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 Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pintuan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga, mga sigaw, kaguluhan. Ang tanging magawa ko lang ay magdasal ng paulit-ulit. Pagkatapos ng ilang minuto na tila isang kawalang hanggan, isang boses ang narinig namin mula sa radyo. Perimeter secured, 2 suspects down, 1 in custody. Hostages are safe. I repeat, hostages are safe. Ligtas. Nang bigyan na ako ng pahintulot na pumasok, tumakbo ako na parang wala ng bukas. Ang amoy ng pulbura ay nasa hangin. Sa loob ng kabin, nakita ko si Daniel, nakahandusay sa sahig walang buhay. Si Lorna ay sugatan, inaasikaso ng mga mediko. At sa isang sulok, nakaupo at nakaposas, si Luisa. Nagtama ang aming mga mata, ngunit umiwas ako ng tingin. Wala na akong maramdamang galit, tanging isang malaking kalungkutan. Pero hindi sila ang pakay ko. Sa isang maliit na silid sa likuran, dun ko sila nakita. Cecilia. Mas payat, may mga pasapa sa mukha, ngunit buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang makita niya ako. At sa kanyang mga bisig ay isang batang lalaki na may kulot na buhok at malalaking mga mata. Ang aking mga mata. Marco, bulong ni Celia, dumating ka. Lumapit ako, dahan-dahan. Tila ba natatakot akong baka isa lang itong panaginip? Tumingin sa akin ang bata, hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya, at sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng gulo, kamatayan, at pagtataksil, ang tanging nakita ko lang ay ang ngiti ng aking anak. Ang aking si Daniel. At alam ko na sa wakas, pagkatapos ng napakahabang dilim, nakakita na rin ako ng liwanag. Ang mga sumunod na linggo at buwan pagkatapos ng pagsagip ay parang isang mahabang panahong lumilipas sa ilalim ng tubig. Ang bawat araw ay malabo, puno ng mga pagdinig sa korte, mga sesyon ng therapy at mga mahihirap na desisyon na kailangang gawin. Ang bahay na dati naming tinitirhan ay naibenta. Ang mga alaala sa loob noon ay masyadong mabigat para balikan. Ang pera mula sa mana at sa bahay na sinubukan nilang nakawin ay inilagay sa tamang kalagayan ng mga abogado. Lahat ay naisaayos ayon sa batas. Si Lorna ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong, kidnapping for ransom, frustrated murder. Ang listahan ng kanyang mga kasalanan ay mahaba. Sa korte hindi siya tumingin sa amin ni Isabel. Ang kanyang mukha ay manhid, walang emosyon, na parabang matagal na siyang namatay sa loob. Si Luisa naman, ang aking kapatid, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya dahil sa kanyang kooperasyon sa mga pulis. Itinuro niya ang lahat ng politiko at negosyanteng kasabwat sa kanilang malawak na network ng korupsyon. Ngunit para sa akin ang kanyang pagtataksil ay isang sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Ang pamilyang aking kinalakihan ay winasak ng kasakiman. Si Isabel, siya ang pinakakinagulat ko sa lahat. Ang babaeng akala ko ay mahina at walang laban, ay nagpakita ng isang lakas na hindi ko kailanman inakala. Mabilis siyang bumawi. Sa tulong ng physical therapy, ang kanyang mga kalamnan na pinatulog ng gamot sa loob ng 6 na taon ay unti-unting nanumbalik sa dati. Ang bawat hakbang niya na walang tungkod ay isang tagumpay. Isang pagbawi hindi lang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang buhay. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, umupo kaming dalawa sa isang maliit na coffee shop. Ito ang unang pagkakataon na nakalabas kami
na para bang normal na tao, walang pulis, walang abogado, kaming dalawa lang. Marco, sabi niya, habang hinahalo ang kanyang kape, aalis na ako. Tumingin ako sa kanya, alam ko na darating ang araw na ito. Saan ka pupunta? Tanong ko. Sa Maynila, sabi niya. May offer sa akin na magturo sa isang dance academy. Gusto kong magsimula ulit. Isang bagong simula, malayo sa lahat ng alaala dito. Tumango ako. Iyon din ang gusto ko para sa kanya, ang maging malaya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng kalungkutan at pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa 6 na taon na iyon, Marco. Kahit na isa iyong kasinungalingan, ang pag-aalaga mo, iyon ay totoo. Yun ang bumuhay sa akin sa gitna ng kadiliman. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang asawa. Sagot ko, umiling siya. Hindi. Higit pa roon ang ginawa mo. At habang buhay akong magkakaroon ng utang na loob sa iyo. Huminga siya ng malalim. Malaya ka na, Marco. Malaya ka nang piliin ang sarili mong kaligayahan. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang kaligayahan na iyon ay hindi na sa tabi niya. Ang aming kwento na binuo sa pagmamahal ngunit winasak ng pagtataksil ay narating na ang kanyang katapusan. Naghiwalay kami ng araw na iyon hindi bilang magkaaway kundi bilang dalawang taong nakaligtas sa isang malagim na bagyo. Pareho kaming sugatan ngunit pareho na ring handang maghilom ng magkahiwalay. Si Celia at ang aking anak na si Daniel, sila ang naging aking bagong simula. Sa tulong ng perang naiwan sa akin, pumili ako ng isang maliit na bahay sa probinsya, isang lugar na tahimik na papaligiran ng mga puno malayo sa ingay at gulo ng syudad. Doon dahan-dahan naming sinimulang buuin ang aming pamilya. Hindi ito naging madali. Ang mga multo ng nakaraan ay madalas dumalaw. May mga gabi na nagigising si Celia na sumisigaw, pinabangungot sa kanyang mga naranasan sa kabin. May mga araw na tinitingnan ko si Daniel at ang nararamdaman ko lang ay ang bigat ng pagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit ang pagmamahal ay isang makapangyarihang gamot. Ang pagmamahal ni Celia na puro at tapat. At ang pagmamahal ng isang anak, ang bawat halakhak ni Daniel ay tila ba nagtataboy sa mga anino. Ang bawat yakap niya ay naghihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Tinuruan niya akong magpatawad, hindi sa mga taong nanakit sa amin, kundi sa aking sarili. Ibinuhos ko ang aking oras sa pagiging isang ama. Ako ang nagpapatulog sa kanya sa gabi, kinukwentuhan siya ng mga storya tungkol sa mga matatapang na bayani at mga mahiwagang nilalang. Ako ang naghahatid sa kanya sa eskwela sa umaga. Naglaro kami sa ilalim ng araw. Nagpalipad ng saranggula. Ang mga simpleng bagay na iyon, ang mga sandaling iyon ang unti-unting bumuo muli sa aking nawasak na pagkatao. Si Celia naman ay natagpuan ang kanyang lakas sa pagpipinta. Ang kanyang mga obra ay puno ng madilim na kulay noong una, mga imahe ng takot at pag-iisa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang kanyang mga canvas ay napuno ng liwanag, mga kulay ng pag-asa, mga larawan ng isang ina at ng kanyang anak na masayang naglalaro sa isang hardin. Ang sining ang naging paraan niya upang iproseso ang sakit at gawin itong isang bagay na maganda. Minsan, nakatanggap ako ng isang sulat. Galing ito kay Isabel, isang imbitasyon para sa grand opening ng kanyang sariling dance studio sa Maynila. Nag-alangan akong pumunta noong una, pero sinabi ni Celia na dapat akong pumunta. Bahagi siya ng buhay mo, Marco, sabi niya. Kailangan mong makita na masaya na rin siya. At pumunta nga ako. Ang studio ay puno ng tao. Ang musika ay masaya. At sa gitna ng lahat nandoon si Isabel. Hindi na siya ang babaeng nakahiga sa kama na kilala ko. Siya ay sumasayaw, umiikot, tumatalon. Ang bawat galaw niya ay puno ng buhay at kagalakan. Siya ay isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Isang ngiting totoo at walang bigat. Lumapit ako at niyakap ko siya. Isang yakap ng dalawang magkaibigan na nagpapasalamat sa isa't isa para sa isang nakaraang hindi na nila kailangang balikan. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin ako sa paligid at pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Oo, sagot ko.
at naramdaman ko ang katotohanan sa bawat hibla ng aking pagkatao. Masaya ako. Ako rin, sabi niya, natututo na akong maging masaya ulit. At yun na ang huli naming pag-uusap. Iyon ang aking kwento. Ang kwento kung paano ko inalagaan ang aking paralisadong asawa sa loob ng 6 na taon. Hanggang sa sinabi ng isang doktor na tumawag ako ng pulis. Ang katotohanang sumunod doon ay winasak ang aking mundo. Ngunit mula sa mga guho na iyon, isang bagong buhay ang aking itinayo. Isang buhay na mas simple, mas tahimik, ngunit higit sa lahat, isang buhay na totoo, isang buhay na binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa pagpapatawad, pag-asa at sa walang hanggang pagmamahal ng isang pamilya.